So maligayang panonood po muli. Ngayon po ay meron tayo ditong bagong tutorial. Forward reverse po. Yan, pero meron siyang time delay. So pagka ganito po, yan. So maiwasan natin na halimbawa nag forward kayo bigla tapos hininto nyo, nag-stop kayo tapos biglang reverse ulit. So may free will pa yan, especially sa mga depende sa application ng ating mga motors. At least kung meron kayong time delay, so kahit na hindi siya mag full stop, at least meron siyang time na mag slow down, or depende po sa setup ng inyong timer, pwede nyong taasan para bago nyo i-forward o reverse ulit ay ma-full stop talaga yung inyong mga motor. So gaya po nito, yan, iniksian lang natin yung timing dyan kasi nga for tutorial purposes lang tayo para hindi masyadong matagal. So since naka forward tayo, yan, hindi tayo pwedeng pumindot sa reverse. Yan, stop natin, pwede na tayong mag reverse. Yan, meron siyang delay konti. Yan, tapos since naka reverse tayo, yan, hindi na tayo pwedeng mag activate ng forward. Yan, vice versa. Yan, forward, reverse. Yan, stop muna, then reverse. So meron tayong delay dito. So nilagyan natin yan ng dito, relay. So ito nga pala yung diagram natin. Yan. So basically, ang pinaka-function lang natin ng relay ay yung mag-hold siya para yung timing natin is continuous kahit na i-release natin yung ating push button either sa forward or sa reverse. Pero kung konti lang yung gawin yung simplify na diagram, so pwede nyong tanggalin tong relay. Yan. Tapos ang mangyayari sa forward at reverse na buttons nyo ay ilolong press nyo ngayon yan hanggang sa maabot na yung timing na isinet nyo. Kasi kung hindi niya maabot yun ay marereset na naman. Pag press nyo ulit ay uulit na naman kayo hanggang sa maabot nyo yung timing. So ito, nilagyan ko lang ng relay para isang pindot na lang, ganyan, isang pindot na lang, momentary, continuous na po yung inyong timing. Yan, magta-timing na siya hanggang sa i-activate niya yung inyong forward at saka yung inyong reverse. So ito po yung ating control circuit. So importante po ay iba kasi yan, yung control circuit at saka power circuit. Since kung gagamitin natin sa 3-phase, halimbawa wala naman tayong 3-phase supply dito sa ating tahanan, so control circuit lang yung ating magagawa sa sample. Ganun pa man, ito ay importante pa rin kasi kung sa power circuit naman ay madali na lang din nating susundan yon. So marami na din tayong nagawa dyan na tutorial. Check lang po yung ating playlist po, yung ating electrical wirings. Meron din tayong mga motor controllers, mga delay timers at saka mga DIYs po nasa ating playlist po. Ngayon ito yung ating pinaka diagram. Yung R natin dyan is yung ating relay, yung T yung ating timer, yung T1 and T2. Tapos ito mga indicator lamp natin, yan, para sa forward at saka sa reverse. Yan, pwede nyo rin bisitahin po yung ating FB page, yan, Electrician's Guide. Marami din po tayong mga videos doon. And then, so basically ito lang, napakasimple lang naman siya. Senior ko lang po kasi ito na pre-wire na natin kasi kung hindi kasi nakikita sa actual, lalo na yung mga ay sa video, yung mga numbering. Pero kung susundan yung ating diagram, gaya ng mga previous videos natin, is madali nilang natin itong makukuha. So comment lang po kayo kung meron kayong mga katanungan. Yan, muli ito ang Local Electrician. Maraming salamat po sa panonood.